Ang nakikita mo ngayon ay hindi dapat posible. Disyembre 15, 2025. E 25. Isang pagsabog ang kakagaganap lang sa loob ng pinakaprotektadong base naval ng Rusya. Isang submarino na nagkakahalaga ng $400 milyong, hindi nakikita ng radar, sonar at mga satellite ay kaka-neutralize lang. Pero heto ang problema. Walang nakakita kung ano ang gumawa nito. Walang nakarinig. Walang nakapigil. Sa unang pagkakataon, isang bansang walang hukbong dagat ang nakapigil sa isang submarinong may kakayahang maglunsad ng nuclear missile sa loob ng protektadong base. At ang reaksyon ng Rusya ay nagpakita ng isang nakakabahalang bagay. Ipapaliwanag ko kung ano ang nangyari dito dahil habang mas nauunawaan mo ang tungkol sa submarinong ito, mas kahanga-hanga ang nagawa ng Ukranya. Hindi ito ordinaryong submarino. Ito ay kilo-class na submarino ng Varsha-Vianka variant. At binigyan ng OTAN ang ganitong uri ng submarino ng isang natatanging palayaw, itim na butas, at hindi ito pagmamalabis. Ang submarinong ito ay dinisenyo para maging ganap na hindi makita. Natatakpan ang katawan nito ng espesyal na plakang sumisipsip ng sonar tunog. Ang mga makina nito ay nakakabit sa mga base ng goma para ihiwalay ang panginginig. Kapag ito ay umaandar, gamit lang ang baterya sa ilalim ng tubig, halos imposible itong matukoy. Parang naghahanap ka ng multo sa karagatan. Pero ang pagiging hindi nakikita ay hindi lang ang dapat ikabahala. May 4 na tagalunsad ng Kaliber missile ang submarinong ito na abot hanggang 2,500 kilometro. Ibig sabihin, pwedeng magtago ang submarinong ito malapit sa baybayin ng Rusya, lubos na hindi nakikita at magpakawala ng mga missile na kayang tumama sa kahit anong lugar sa Ukraine. Mga lungsod, enerhiya, ospital. Simula 2022, ginagamit ng Rusya ang mga submarinong ito. At walang kakayahan ang Ukraine na ipagtanggol ang sarili. Hindi mo mapipigilan ang hindi mo nakikita. Kaya kapag naintindihan mo yon, kapag napagtanto mong may ganitong sandata ang Rusya na halos hindi matalo, tinatakot ang buong bansa. Mas lalong kahanga-hanga ang nangyari noong 15 ng Disyembre dahil hindi lang natagpuan ng Ukraine ang submarinong ito. Nagdulot pa sila ng malaking pinsala rito, sa loob mismo ng pinakaprotektadong base ng Rusya. Ito ang bahaging hindi inaasahan ng sinuman. Ang sandatang ginawa rito na karamihan ay hindi alam na umiiral. Tinatawag ng Ukraine ang sandatang ito na Subsea Baby. Ang drone na ito ay kumakatawan sa isang evolusyon na nangyari sa 3 yugto sa buong digmaan. Noong 2022, gumamit ang Ukranya ng mga drone at misil sa himpapawid. Ganito nila pinatumba ang Moskva, ang pinakamalaking barkong pandigma ng Rusya sa Dagat Itim. Umepekto ito saglit pero nag-adapt ang Rusya kaya sinimulan ang ikalawang yugto. Nag-develop ang Ukranya ng mabilis na surface drone na lumulutang sa tubig at may malalakas na pampasabog. Napilitan ang Rusya na ilikas ang kanilang fleet mula Sebastopol dahil sa mga drone na ito, pero muli nag-adapt ang Rusya. Naglagay sila ng steel net, floating barrier at 24 oras na bantay. Sa madaling salita, gumawa sila ng pader na humaharang sa kahit anong susubok pumasok sa ibabaw at dito gumawa ng isang matalinong hakbang ang Ukranya. Kung hindi ka makakadaan sa ibabaw, dadaan ka sa ilalim. Ang Subsea Baby ay parang isang matalinong torpedo, isang itim na silindro na may mga palikpik na mga 30 sentimetro ang diametro. Ito ay kumikilos ng lubos na nakalubog sa tubig, ginagabayan mula sa malayo at kayang maglakbay ng mahigit 1,000 kilometro. Ngayon, isipin mo yan sandali. Kinuha ng Ukranya ang teknolohiya ng surface drones at ginawang isang bagay na gumagana sa ilalim ng tubig. At heto ang pinakakamangha-manghang detalye. Ang tinatayang halaga ng drone na ito ay $400,000. $400,000 para ma-neutralize ang isang submarino na nagkakahalaga ng 400 milyon. Isa itong proporsyon na isa sa bawat 1,000, parang bumili ng ordinaryong kotse para sirain ang Ferrari.
Literal na binabago ng Ukranya ang mga patakaran ng digmaang pandagat gamit ang teknolohiya na mas mura pa kaysa sa isang apartment. Pero pag-usapan natin kung saan ito nangyari dahil mahalaga ito para maintindihan ang kahalagahan ng nagawa ng Ukranya. Ang Novorossiysk ay hindi basta-bastang daungan. Ito ang pinakamahalagang base ng hukbong dagat ng Rusya sa Dagat Itim, lalo na matapos maging vulnerable ang Sebastopol. Nasa teritoryo ito ng Rusya, malayo sa linya ng labanan at pinoprotektahan ng lahat ng mga hadlang na nabanggit ko, mga lambat, boya at tuloy-tuloy na pagpapatrolya. Akala ng Rusya na hindi kayang galawin ang lugar na ito ang ligtas na kanlungan ng buong hukbong dagat, pero nalampasan ng Subsea Baby ang lahat ng iyon na parang wala lang. Pumasok ito sa base, natunton ang submarino, malamang habang nakaangkla o nasa ilalim ng maintenance, at tinamaan ang hulihan, ang likurang bahagi ng submarino. Doon ang propulsyon. Napakalakas ng pagsabog at ang resulta, tuluyang nasira ang sistema ng propulsyon. Hindi na muling makakapaglayag ang submarinong ito. At narito ang detalye na nagpapalala pa nito para sa Rusya. Wala silang kakayahan na ayusin ang submarinong ito sa Dagat Itim. Walang kakayahan para ayusin ang isang bagay na ganito kalaki at kakomplikado. Kaya, sa praktika, patay na ang submarinong ito. $400 milyong, taon ng paggawa, 4 na tagalunsad ng nuklear na misil, lahat ay nawala ng silbi sa loob lang ng ilang segundo. Ngayon, ang reaksyon ng Rusya sa lahat ng ito ay naging napaka-revelasyon. Gaya ng dati, itinanggi ng Ministry ng Depensa ng Rusya. Sinabi nila na napigilan ang pag-atake, na walang nasira, na maayos ang submarino. Информация, распространенная спецслужбами Украины. Naglabas ang istasyong pantelebisyon ng Estado na Zvezda ng video na nagpapakitang buo pa rin ang submarino. Pero heto ang problema sa kwentong ito. Hindi ipinapakita ng video ang hulihan ng submarino, eksaktong bahagi na tinamaan. Maingat na iniiwasan ng kamera ang bahaging iyon at may isa pang mas kahina-hinalang detalye na napansin ng isang channel na dalubhasa sa nabigasyon. Ang submarino ay nakakadena sa pantalan, walang puwang, nakatali gamit ang mga ordinaryong lubid, nakakadena gamit ang mabibigat na kadena. At bakit ito kakaiba? Ang gumaganang submarino ay hindi kailangan ng kadena dahil may ballast tank ito, mga kompartimentong napupuno o nababawasan ng tubig. Para makontrol kung tataas o bababa ang submarino, ang maayos na submarino ay kayang gawin ito ng perpekto. Gumagamit ka lang ng mga kadena kapag may tunay na panganib ng paglubog, kapag sira ang katawan ng submarino, at kailangan mong tiyakin na hindi lulubog ang submarino sa ilalim ng daungan. Kung tama ang sinasabi ng Rusya, bakit hindi nila ipinapakita ang hulihan at bakit may kadena? Hindi ibig sabihin nito na buo pa ang submarino, kundi pagkontrol lang sa pinsala. At mismong mga Ruso ay hindi naniniwala sa opisyal na kwento. Ang mga military blogger ng Rusya na mas tapat kaysa sa gobyerno ay natakot. Inamin nila na nagkaroon ng malaking pagkabigo sa seguridad. Tinalakay kung paano nahack ang mga kamera sa pantalan. At sa madaling salita, kinumpirma nilang oo, nagawa ng Ukraine ang imposibleng bagay. Malaki ang pagkakaiba ng sinasabi ng Kremlin at ng nakikita mismo ng mga Ruso. Pero may mas malawak na konteksto dito na lalong nagpapahalaga sa timing ng pag-ataking ito. Ang presidente ng Ukraine, Volodymyr Zelensky, ay inalok na tuparin ang kahilingan na sumali sa alyansa kapalit ng mga garantiya. Sa mismong sandali na nangyayari ang pagsabog na iyon sa Novorossiysk, may mga negosasyong pangkapayapaan na nagaganap sa Berlin. Ang mga kinatawan ng Estados Unidos, Ukraine at Europa ay sinusubukang magkasundo para tapusin ang digmaan. At ayon sa mga ulat, nagkaisa na sila sa 70% ng mga mahihirap na issue. Mukhang malapit na ang kapayapaan, pero may problema. Ginagamit ni Putin ang mga negosasyong ito para gipitin ang Ukraine. Simple lang ang kanyang kwento. Talo ang Ukraine, pagod na, nasa sukdulan na, at nananalo ang Russia sa lahat ng harapan. Kaya kayo sa kanluran, pilitin ninyong tanggapin ng Ukraine ang mga kondisyon ng Russia ngayon dahil kung hindi, mas lalala pa ang mangyayari. Pagkatapos gusto ni Putin na maniwala ang mundo na wala ng alas ang Ukraine, na hindi na mapipigilan ang tagumpay ng Russia. At gumagana ang ganitong kwento sa ilang mga grupo. At eksakto sa panahong iyon, nagpasya ang Ukraine na ipakita na hindi
hindi siya sumusuko. Katatapos lang niyang gawing inutil ang isa sa pinakamahalagang yaman ng Russia gamit ang teknolohiyang walang nakakaalam na umiiral pala. Бажаю здоров'я. Сьогодні Куп'янський напрямок, наші воїни, які тут досягають результатів. Ang Pangulong Zelensky ay bumisita sa Kupiansk sa parehong panahon. Isang lungsod na inaangkin ng Russia na lubos nilang nasakop at may sinabi siyang mahalaga. Ang pagkakaroon ng mga resulta sa harapan ay mahalaga para makamit ng Ukraine ang mga tagumpay sa diplomasya. Ang matitibay na posisyon sa loob ng bansa ay nagreresulta sa matitibay na posisyon sa mga negosyasyon. Sa madaling salita, ipakita mo muna ang lakas mo bago makipagnegosasyon. Hindi ka nakikipag-usap mula sa kahinaan. Ang pag-atake ni Sabsi Baby ay eksaktong ganoon. Parang sinasabi ng Ukraine, akala nyo tapos na kami. Napabagsak namin ang submarino nyong nagkakahalaga ng 400 milyon gamit lang ang drone na 400,000 sa pinakaprotektadong base nyo. At marami pa kaming kaya. Ginamit nila ang mga pag-atake militar para baguhin ang pananaw sa negosasyon. At ang Navy ng Ukraine ay napakagandang nagbuod nito nang tawagin nilang karma ang pag-atake. Matagal nang nagpapakawala ng misil ang submarinong yan laban sa mga sibilyang Ukranyano. Tinatarget ang ospital, paaralan, at linya ng kuryente tuwing taglamig. Ngayon, wala nang silbi at nakakadina na lang sa daungan. Hindi na ito muling gagana. Halos makata ang hustisya rito. Pero pag-usapan natin ang totoong epekto nito. Dahil hindi lang ito tungkol sa isang submarino, kundi tungkol sa buong fleet ng Russia. Sa Dagat Itim, bago ang digmaan, may 6 na modernong Kilo-class submarine ang Russia na kayang maglunsad ng caliber missile kahit saan sa dagat. Pero ngayon, isa ay tuluyang nawasak sa Sevastopol. Noong 2023, Please. dalawa ang inilikas papuntang Mediterranean at hindi na makakabalik dahil isinara ng Turkey ang Bosphorus Strait na siyang daanan na nag-uugnay sa Black Sea sa iba pang bahagi ng mundo. Isa ay kaka-neutralize lang sa Novorossiysk. 2 na lang ang natitirang operational, 2 na lang. Ang kakayahan ng Russia na umatake gamit ang cruise missiles sa Black Sea ay bumaba ng 33% magdamag. Ito ang mahalagang punto. Ang paggawa ng ganitong submarino ay tumatagal ng 4 hanggang 6 na taon. Dahil sa mga parusa, maaaring umabot sa $500 milyong at tumagal pa ito bago matapos. Ito ay permanenteng pagkawala habang may digmaan. Ngayon, may problema ang Rusya na walang madaling solusyon. Hindi naligtas ang Sevastopol. Pinatunayan lang ng Novorossiysk na hindi rin ito ligtas kung saan pupunta ang hukbong dagat. Ang natitirang tanging opsyon ay Ochamtir, isang daungan sa Abkhazia, yung rehiyong separatista ng Georgia. Sinimulan ng Rusya hukayin at palawakin ang daungan, ngunit may mga problema. Mahina ang infrastruktura at wala ring pasilidad ang daungan para magsagawa ng maintenance sa mga modernong submarino. At sa politika, ilipat ang fleet doon. Hinimok nito ang ibang bansa na makialam sa sigalot at maaaring magdulot ng reaksyon mula sa China na umaasa sa rutang kalakalan sa rehiyon. Ang tunay na ibig sabihin ng ataking ito ay higit pa sa Dagat Itim. Binabago nito ang patakaran sa operasyon ng mga hukbong dagat sa mundo. Sa loob ng maraming siglo, naniwala ang mga hukbong dagat sa isang bagay. Ang mga protektadong pantalan ay mga ligtas na lugar. Maaari mong iparada ang iyong pinakamahalagang barko sa mga protektadong tubig at sila ay magiging ligtas. Lambat, gwardya, at heograpiya ang bumubuo ng mga ligtas na kanlungan. Katatapos lang patunayan ni Sabsi Baby na patay na ang ideyang yan. Kung kayang pasukin ng isang autonomous at medyo murang drone ang Novorossiysk, wala nang daungan sa mundo na ganap na ligtas. Kaya habang sinusubukan ni Putin na kumbinsihin ang mundo na natatalo ang Ukraine, ibang-iba ang ipinapakita ng realidad. Mas mabilis mag-innovate ang Ukraine at kaya nitong ipagtanggol ang sarili. Ang bawat ganitong atake ay hindi lang suntok militar, kundi suntok din sa naratibo ng Russia. Ito ay pisikal na patunay na ang kwento ng hindi maiiwasang tagumpay ay isang kasinungalingan. At sa mga negosasyon ng kapayapaan, kung saan ang perception ay kasing halaga ng realidad, mahalaga ito, sobra.
Ang Black Sea Fleet na dating ipinagmamalaki ng Kremlin bilang simbolo ng lakas militar sa timog, ngayon ay nagtatago na lang. Ang mga submarino nito ay sira at hindi na kayang ayusin. At ang mga base nito ay hindi naligtas. Araw-araw, gumagawa ng mga bagong paraan ang mga inhinyerong Ukranyano para gawing mas mapanganib ang Black Sea. Para sa Rusya, ang Subsea Baby ay hindi ang katapusan ng evolusyong ito. Ito ay simula pa lamang. At habang ang drone na ito ay nagpapatrolya sa mga tubig, naghahanap ng susunod na target, alam ng dalawang natitirang submarino ng Rusya ang isang bagay. Maaari silang ang susunod. At ikaw, ano sa tingin mo? Ano ang pinaka-nagulat ka sa buong operasyong ito? Iwan mo sa mga komento. Gusto kong malaman kung nakadagdag ng halaga sa iyo ang nilalamang ito. Ibahagi mo ito sa kakilala mong mahilig maintindihan kung ano talaga ang nangyayari sa mundo at mag-subscribe ka sa channel para hindi mo ma-miss ang mga susunod na pagsusuri. Hanggang sa muli.